Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon sa kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo po kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong mga ngipin. Kapag nakita ninyong nasakarian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng mga propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao, buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa karingaan ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Ano ba ang pinaka-importante? Ano o sino ang pinaka-importante para sa inyo? Sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, narinig natin ang kwento. Sinabi ni Jesus na pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Kasi tinanong siya nung isang mga tagasunod sa kanya, Panginoon, kakaunti lang ba po ang maliligtas? Kakaunti ba lamang? Ito lang ba yung mga taong araw-araw nakakapagdasal? Ito ba ay ang araw-araw na mga nakakalapit sa inyo? Ito ba ang mga kilalang mga tao? Kakaunti lang ba po ang maliligtas sa amin?
Pero ito ang paalala sa atin ng mabuting balita. Simpleng tanong, ano ang pinakamahalaga? Kasi kapag alam natin sa sarili natin kung ano yung pinakamahalaga sa ating buhay, mas nagiging klaro ang lahat. Kasi kung hindi klaro, hindi malinaw kung ano ang pinakamahalaga sa atin, baka kung saan-saan tayo magpunta. Akala natin mahalaga, hindi pala. Akala natin makakabuti, makakasama pala. Kung ano pa ang akala natin makakapaglapit sa atin sa Panginoon, yun pala ay hindi pala ito magdadala sa atin sa Kanya. Ano ang pinaka-importante? At kayo ang makakasagot po niyan. Mga minamahal ko pong kapatid, maari kaming magbigay ng mga gabay, pero kilala po ninyo ang inyong mga sarili. Alam po ninyo ang inyong mga kwento. Kaya para sa inyo, ano ba yung dapat ko talagang pagtuunan ng pansin o pilit ko na lang hindi pinapansin sapagkat masakit, hindi kaaya-aya, gustong kalimutan, pero ito pala ang magdadala sa atin kay Jesus. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, sinabi ni Jesus na makipot ang pintuan. Hindi ibig sabihin dahil konti lang ang maliligtas, na wala ng pag-asa yung iba. Lahat ay maliligtas. Lahat ay may pagkakataon. Lahat ay kung aalamin kung ano ba yung pinaka-importante sa kanilang buhay. Kasi nga, kapag masyadong malawak yung daan, kung masyadong malawak yung pintuan, baka maging komportable tayo masyado. Kasi total, malawak naman yan, makakapasok din naman ako kahit kailan. Magiging too comfortable tayo doon sa ating tatahakin. Kaya nga, gustong tulungan tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na para makita kung ano ba talaga ang mahalaga. Mag-focus doon sa kung ano ba talaga ang gusto nating makamit. Ang mga pangarap natin, ang gusto nating makamtan sa ating buhay. At kapag tayo ay nagkasama muli, kasama ang Panginoon, ano ba talaga ang gusto kong mangyari? Minsan hindi magiging klaro kasi ang dami magsasalita, dapat ganito, dapat ganyan. Pero ikaw ang nakaalam kung ano ang magdadala sa iyo kay Jesus. Kung ito ba ay paglilingkod sa iyong pamilya, pagbibigay ng iyong sarili sa eskwelahan, sa trabaho, sa lahat ng iyong ginagawa, ano ang pinakamahalaga na magdadala sa iyo sa Panginoong Jesus? Alam po ninyo siguro po halo-halo naman po dito, nung kabataan ng karamihan dito, kadalasan ang pinaprioritize natin, ang pinapahalagahan natin, ay kung ano yung gusto natin. Mahal, yun ang binibigyan natin ng importansya. Ano ba ang magusto ko? Gusto ko maging? Ano ba yung gusto kong makuha? Ano pa bang gusto kong mangyari? Habang nagkakaedad, habang tumatagal, kung anong gusto, nagiging ano ang kailangan ko? Ano ba talaga ang kailangan ko sa buhay? Kaya nga, di ba, sa mga kabataan dito, kung nakikita nyo sa Facebook, pag umaabot na minsan daw ng 25 to 30, ang hinahanap na mga gamit sa bahay, kung ano na lang yung mga kailangan, hindi na yung mga yung mga kagustuhan dati, kung ano na talaga yung pinakakailangan mo. Mahalaga na sa atin na kahit hindi ko makuha yung gusto, basta secured at nasa akin ang mga kailangan ko sa buhay. At pag dumaan pa ulit ang panahon, kapag dumating na tayo sa panahon ng ating mga magulang,
mga lolo at mga lola, maaring masabi na natin, okay na kung anong meron. Andyan yung kailangan, andyan yung gusto, pero darating yung punto, dahil nalaman mo na kung ano yung pinakamahalaga sa iyong buhay, okay na to, sapat na sa akin to. Kaya nga, hindi magiging madali at malayo ang tatahakin, pero kailangan pagsikapan na pumasok sa makipot na pintuan. Mga kapatid, ipanalangin natin sa Panginoon na sa araw-araw nating mga pagsubok sa buhay, huwag natin sana malimutan, mabaling ang ating mga lingon sa kung ano ba ang mahalaga at magdadala sa atin kay Jesus. Amen.